sitwasyon sa buhay is at least nga itama ko in a way na ma-share ko sa mga Pilipino yung mga nangyayari dito. At syempre ng negatibong pananaw sa immigration sa Canada. Itong resulta ng panibagong survey ng Leger na hindi nagkakalayo sa inilabas na datos sa Omnipol kamakailan. Ang reaksyon ng komunidad sa report ni Paula Saraza. Nung in-interview ako sa Canadian Embassy, 3 lang kami pumasa. Mahigpit na proseso ang pinagdaanan ni Belen Pasquel bago nakarating ng Canada bilang live-in caregiver. Halos 2 dekada na ang nakalipas. Aminado mang mas mura ang pamumuhay noong bagong dating pa lamang siya kumpara ngayon. Naniniwala siyang di dapat pagkaitan ng pagkakataon ang mga nais pa rin sumubok sa buhay Canada. Marami din naman gustong pumunta dito eh. Kasi sa hirap din ng buhay sa Pilipinas. So, nagtitiyaga sila na kahit tourist or student visa. Ang pamilya Del Rio naman na 2 taon pa lamang sa Toronto, ramdam na ang tumitinding kompetisyon sa job market na posibleng dulot umano ng pagdami ng immigrants. Kailangan na rin magigpit. Bakit po? Kawawa naman yung ibang mga nauna na hindi pa na PPR, hindi makakuha ng magandang trabaho. Mas yung unang dumating sila pa napapriority na makakuha ng magandang trabaho. Pareho rin ang hinaing ni Rizalyn Abedi, mahigit 10 taon na sa Canada matapos isponsor ng kanyang asawa. Pero sa kabila ng pagiging business owner sa Toronto, ramdam niya pa rin ang dagok ng tumataas na presyo ng mga bilihin at pabahay. Mga bagay na ikinababahala niyang magiging pagsubok para sa mga susunod pang henerasyon ng mga Canadian. You have to work harder at this time to be able to afford housing, groceries, and for the kids. So I found it more difficult this time, especially after COVID. Isang panibagong poll na may halos 2,000 respondents ang isinagawa ng Leger para sa Association of Canadian Studies ang inilabas Huwebes, kung saan 2 sa bawat 3 Canadian ang nagsasabing masyado ng marami ang immigrant sa Canada. Resultang hindi na ikinagulat ng mga eksperto. We've asked questions around, the housing crisis, the healthcare, the situation with healthcare, being unable to find a family doctor, long waits in ERs, long waits to get services, and there is some attachment to the fact that the country has let in too many immigrants for a period of time. Natukoy sa poll na karamihan sa mga hindi sang-ayon sa kasalukuyang immigration levels, mga residenteng kumikita ng mas mababa sa $40,000 kada taon. Ayon kay Enz, malinaw na ebidensya ang datos sa nais na tugon ng publiko mula sa gobyerno. Do a better job with the people who come here in terms of not just supporting them socially to get established and become part of the communities in Canada, but also get established economically and from a career perspective. Canada is a good place to to stay, especially for the family, with the programs and everything. But then, it should be tightened, yes. It should be tightened because if they don't tighten it, people abuse the system, right? Kamakailan lamang nang maglabas din ng eksklusibong poll ang Omni News at Leger kung saan natukoy na marami sa mga bagong Canadians ang pabor sa paghihigpit ng gobyerno sa immigration. Samantala, inaabangan naman ng marami ang temporary at permanent immigration levels announcement sa Nobyembre na siyang magdidikta sa posibleng kinabukasan ng maraming migrante sa Canada. Paula Saraza, Omni News. Kaya sa magandang hapon na rin mga kamamaw sa inyong lahat. Ayan mga kamamaw, may bago na naman tayong balita about dun sa Toronto. Actually, yung parang nag-survey sila when it comes sa mga tao pagdating dito sa mga immigration, mga immigrants sa mga kamamaw. Na kumbaga hindi din matapos-tapos yung mga ganyang klaseng usapan niya, which is nagiging medyo talaga big factor talaga mga kamamaw when it comes sa immigration, yung magpagpasok ng mga tao. At the same time, ano ba yung mga maapektuhan? Siyempre, ang mga maapektuhan ng mga kamamaw is yung mga taong naghahanap ng trabaho. So, nakita nyo lang sa balita, narinig nyo yung mga kumbaga opinion ng mga Pilipino na meron ditong isa na ang opinion niya is mas okay na lang dibigyan ng pagkakataon yung mga tao na nagpupunta dito kasi totoo naman talaga mga kamamaw. Lahat ng mga babanggitin kong mga scenario is para sa akin is kumbaga
naiintindihan ko yung yung part nila. So yung sa part na sinabi na kailangan naman talaga okay lang na pagbigyan ng pagkakataon yung mga tao o mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Canada para mag-aral nga naman, student visa or mag-tourist, tapos mabigyan ng trabaho. May point naman siya doon talaga. Kasi syempre, ang sa akin naman, para sa akin doon is syempre lahat naman tayo nangangarap magkaroon ng magandang buhay, 'di ba? So kumbaga ba yung sinabi ni ate about doon na parang ang ano niya is naalala niya parang 2 dekada na daw ata yung nakalipas mula nung nag-apply siya, tapos parang 3 lang ata silang natanggap, parang ganun, na parang na-share niya ng konti yung istorya ng buhay niya nung nakarating siya dito sa Canada. So may point din naman yon. Tapos meron din sinabi naman si kuya naman na mas okay kung ititigil muna or wag na muna, dahil nga ang ano naman ang opinion naman ni kuya is paano naman daw yung mga tao nandito, which is yung mga mas nauna ng konti doon sa mga bagong padating na yung priority or dito pagkakataon naman na magkaroon papel o magkaroon ng magandang trabaho yung mga medyo nauna sa kanila kaysa doon sa mga bagong dating. Parang ngayon kumbaga pa sa Toronto area to parang siyempre yung kumbaga ba yung chance nung isa na pupunta sa mga bagong dating. So yun yung inaano ni kuya, which is may point din naman siya, dahil para sa akin kung ako naman nasa senaryo or nasa sitwasyon na katulad nung mismo sinasabi ni kuya, maiintindihan ko talaga siya mga kamamo, dahil sa sobrang dating mo dito tapos pagpunta mo dito tapos ang tagal na mga ilang taon na lang din nakalipas or mag-iisang taon na naghahanap ka ng trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho, at the same time hindi ka magkaroon ng pagkakataon magkaroon ng mas magandang trabaho. So yun yung hinaing naman ng isa. Tapos hindi naman siya hinaing, yung opinion pala, pasensya na. Meron namang isa yung kay ate, yung sa parang businesswoman siya. So parang kumbaga kinuha siya ng husband niya, tapos more than 10 years na rin siya dito sa Canada. Tapos ngayon syempre ang hirap nga naman lalo sa place talaga sa Toronto, honestly. Even dito mga kamamo sa Saskatoon, mahirap din. Kumbaga nagkataong mas mahirap talaga doon sa lugar nila. Kumbaga ang hirap ng survival survival na usapan pagdating doon sa lugar na yun talaga, kasing napakalaking kumbaga city yung Toronto compare dito sa Saskatchewan. So dito nga tayo sa Saskatoon, kahit papano hindi natin masyadong nararamdaman yung mga pagbabago na nangyayari doon sa mga malalaking city. Kaya mas maganda talaga mga kamamo kung nagtatry kayo o nagbabala kayong pumunta ng Canada, itry nyo doon sa mga small city, doon kayo magsimula. Wala namang mawala mga kamamo, kasi kung the more na ipipilit nyo yung sarili nyo sa isang lugar na talagang mahigpit, talagang mahirap magkaroon ng papel tsaka ng trabaho, ba't may pipilit yung sarili mo? So itry mo na, wala nang masama. Canada pa rin naman tong mga small city, itry nyo pa rin. Kumbaga kung magsisimula kayo, para bang nasa point na wag na lang kayo mamimili ng lugar kung saan kayo pupunta, pumili na lang kayo na parang alam mo yung step by step, pero nakukuha mo yung gusto mo. Kumbaga yung mga pangarap mo sa buhay, magsimula ka muna dito sa maliit na city. After niya, kunyari makagkapapel ka, huwag mo muna alisan syempre, kasi parang kumbaga kasi ugali ng Pilipino yun. Para sa akin kasi ako Pilipino ko, nararamdaman ko na dito ako na PR tapos aalisan ko agad pag na PR ako. Hindi, syempre kumbaga mag-stay ka pa dyan, pero kung talagang magkakaroon ka ng pagkakataon mga after 3 to 5 years when you get here in Canada, lipat ka sa malalaki city na yun talaga yung pinapangarap mo, itry mo din. Kumbaga balansehin mo rin mga kamamaw, kasi hindi naman lahat kasi talaga mga kamamaw ng lugar dito is parang madali. Katulad na lang yun sa mga pag-a-apply nga ng bahay or pagkuha ng bahay. Even ako, kung siguro ako yung nasa bandang Toronto, hindi ko alam kung paano ako makakasurvive, kung paano ko yanin sarili ko, kasi ngayon pa nga lang andito tayo sa Saskatoon, medyo hirap tayo mag-apply ng bahay. Kumbaga kumukuha tayo ng tamang tiyempo para magkaroon tayo ng pagkakataong matupad yung mga pangarap din natin, syempre yung mga plans natin sa buhay. Ayan, yung ko rin yan. Kaya yung sa mga ganyang mga balita, pag nababalita ako, syempre ako
opinion ko lang din yung binibigay ko, which is alam ko sa sarili ko kung pakinggan man ako ng mga nanonood or pakinggan man ako ng mga taong kakadating lang dito o yung mga taong nagpaplanong pumunta dito, is baka makatulong din yung payo ko, dahil syempre medyo na-experience natin yung ibang na-experience na nating mamuhay dito sa Canada. So na-i-share natin sa kanila para at least kung may mga bagay man tayong para bang sabi natin parang hindi natin napagplanuhan ng maayos, at least sila pagdating nila dito is kumbaga mapaplano nila ng mas maganda kaysa dun sa mga bagay na na-experience ko tapos ngayon, kumbaga adjustment time ba. Mas maganda yun kasi simula pa lang, papunta pa lang kayo, alam nyo na paano ang gagawin nyo, alam nyo ng diskarte agad at may idea na agad kayo. Di katulad ko, pagdating ko dito, I start from the scratch. Dito inaral-aral ko pa lahat ng mga bagay-bagay dito sa Canada, paano yung mga diskarte, at least sila ngayong naisishare ko sa inyo or naisishare ko sa mga manonood yung mga bagay na na-experience ko dito, malaking tulong para sa kanila yun, mga kamamo. Sa akin ang mahalaga is makapag-share ako ng mga bagay na na-experience ko, na nagkamali ako, or mga bagay na parang maling desisyon sa buhay, is at least itama ako in a way na ma-share ko sa mga Pilipino yung mga nangyayari dito. At syempre mabalitaan nyo rin mga nangyayari dito sa Canada, kaya palagi tayo nanonood din ng Omni News para ma-share ko sa inyo. So ayun mga kamamo, di ba, parang kumbaga ilang buwan na rin since nung nababalitaan natin yung about yun sa mga immigration. Talagang makikita mo tuwing every week pag nagbukas ang Omni News na sa YouTube nila, ay support nyo rin siya, panoorin nyo rin yung ngayon, yung channel na yon. Ayun, nakakuha tayo ng impormasyon, nakapag-share tayo dito sa mga kababayan natin sa Pilipinas man o kung nasan man sulok kayo ng mundo na nagbabalak pumunta dito. Ayun, naisishare ko sa inyo palagi na masaya ako. Para sa akin masaya ako, ginagawa ko to hindi lang para sa YouTube channel natin, ginagawa ko rin to sa mga kababayan natin, dahil talagang mga kamama, kung isipin ko yung mga pinagdadaanan nyo, marami din akong nababalitaan ng mga naririnig na sa mga kaibigan din natin, yung mga paghihirap ba nila, yung mga pagsubok na pinagdaanan nila dito. Meron pa nga dito na yun nga, na parang yung mga tourist visa nga. Ayun, sabi din dadagdag ko na lang yung sinabi ni ate, yung may negosyo siya, mas magandang itigil na lang din muna daw, kasi nga ang dating hindi naman dahil dumadami na immigrant, kumbaga ang gusto niya kaya itigil para kahit papano hindi na abusuhin. Kaya magandang i-stop muna or paghigpitan muna para at least yung mga taong kumbaga sabi nila naging abusado, yung inabuso nyo yung yung policy or yung mga bagay-bagay. Kasi talaga nung COVID time mga kamamo, yun nga ulit ko sa inyo, nung COVID time is talagang yung pagpasok ng immigrant dito is lalong dumami. Kaya kumbaga nakasanayan, akala ng tao hindi na magbabago yung sistema or hindi na mapapansin yung mga bagay-bagay. So ngayon napansin na, kailangan ng paghigpitan, kailangan ng bigyan ng aksyon. Kaya ngayon yung karamihan ng mga nagrereklamo is mga masasabi nating yung iba umabuso talaga, inabuso nila yung pagkakataon na yun. Kaya ngayon yung Canada kahit paano nahihirapan na, kasi mahirap din naman kunin kayo tapos wala naman silang lugar para bigyan kayong pwesto upang tumira or upahan yung mga lugar na katulad ng sa Toronto na pahirapan pati yung paghahanap ng mga bahay. Yun ang mahirap doon, na magpapasok ka ng tao tapos saan mo sila papatulugin, saan mo sila papatirahin. Yun ang pinopoint nila, kaya inaayos nila lahat ng mga sistema na meron tayo ngayon na sana bumalik sa dati. We'll see, pero syempre abang-abang lang, at kumbaga wag niyong ipipilit yung mga bagay na hindi pa napapanahon. So yun mga kamamo, yun ang yung masasabi ko dun sa video na yun. So mga kamamo, papasok na ako at maraming salamat. Isang napakaigsing video lang to mga kamamo, bilang pagpapakita or pagbabalita sa inyo ng mga bagay-bagay na nangyayari dito sa Canada. So mga kamamo, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.